So magandang tanghali, maulang tanghali sa inyong lahat. Sana safe kayo kung asan man kayo. And ngayon currently nararamdaman na namin dito around Metro Manila and sa Calabar Zone. Nararamdaman na ang hagupit ng bagyo. Although na medyo malayo-layo pa. And naglabas nga pala ang latest update ng Pag-asa sa mga hindi nakanood. Ito yung pinaka-highlights na mangyayaring possible mamayang gabi. Yung radius ng bagyo, baka tumama sa Central Luzon or Northern Luzon pero may quite possible na bababa pa siya. So medyo pinag-iingat mga nasa Calabar Zone lalo. Calabar Zone, Northern Luzon, and Southern Luzon. So panoodin natin to. Tumbukin ng sentro ng mata ng Super Typhoon Siuan. So dito po, makikita natin ito po yung area na yan, pinalaki ko lang. So posibleng after mag-landfall sa Aurora, ay either dumaan or mahagip ang ilang lalawigan nitong bandang southern part ng Nueva Vizcaya, northern part ng Nueva Ecija, Pangasinan, and then itong La Union. So yun yung mga lugar na posibleng tumbukin ng mata ng bagyong Siuan. So balit, yung area of probability, ulitin natin, no, nagpapakita pa ng mga ibang lugar na posibleng tawirin. Maging actual na pagkilos ng sentro or mata ng Super Typhoon Uwan within the forecast period. So dapat maging handa, hindi lamang ilalawigan ng Aurora, kundi maging itong southern part ng Isabela, itong bandang Quezon area, and then itong Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Zambales, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Mountain Province at Ilocos Sur. Dahil pinakikita ng area probability, yung iba pang posibleng maging senaryo once na tumawid ang bagyong si Super Typhoon Uwan dito nga sa kalupaan ng ating bansa. So, ulitin ko, no, ang posibleng tatamaan ay yung central part ng Aurora sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Subalit, yun nga, dapat maging dito nga sa kalupaan ng ating bansa. So, ulitin ko, no, ang posibleng tatamaan ay yung central part ng Aurora sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Subalit, yun nga, dapat maging handa yung mga lalawigan sa binanggit ko na nakapaloob po sa area of probability. So guys, yun nga, napanood nyo nga, lagi kayong tumutok sa TOSC Pag-asa. Every 3 hours ata ang update nila. So, kukunin din natin yung mga, ikakapture din natin yung mga highlights ng mga video nila, and you can write your comments down below kung kamusta kayo dyan, kung kamusta na ang lagay ng bagyo sa inyong mga lugar, and you can also comment kung asan kayo ngayon. And doble ingat mga kaibigan, ingat tayo lahat at samahan natin ng dasal. Medyo seryosong parte ng 2025 to. So kaya ayun lang, mag-ingat tayo lahat. God bless.